Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ating buksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 14, talata 27 hanggang 31. So ito po naman ay tungkol sa kapayapaan. Ang sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan na ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, ito po ay tungkol sa kapayapaan na iniiwan ng ating Panginoon at yung kapayapaan yon ay ang Kanya mismong kapayapaan. Di ba? So dito mga kapatid, alam natin na sa mundong ito, maraming kabalisahan, pagkabagabag, problema kasi nga sa mundong ito walang katiyakan, 'di ba? Pero sa Diyos, alam natin na ang lahat ng bagay ay tiyak, 'di ba? Ayun ang kagandahan kasi pag nasa Panginoon tayo. Tayo nandoon yung kanyang salita, nandoon yung kanyang presensya na nagpapanatag ng ating mga puso. Kasi minsan mga mananampalataya ng Panginoon, minsan nakakalimot tayo ba sa mga pangako ng Panginoon. Lalo minsan, pag dumaranas tayo ng mga problema, na mapagsubok sa buhay, minsan masyado tayong nag-aalala, masyado tayong namumblema. Pero minsan ina-allow naman ng Panginoon yun upang turuan tayo kung paano magtiwala at maniwala at manampalataya sa Kanya. Diba? Minsan kasi akala natin, dahil marami na tayong alam sa salita ng Diyos, dahil matagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, akala natin matibay na yung mga yung pananampalataya natin, yung ating pundasyon sa Panginoon. Pero makikita mo mga kapatid, pag dumating yung shakening, no, yung pag-uga, yung pagyanig, di ba? Marami ang nayayanig, no, marami yung mga mga spiritual shakening, no, sa paglilingkod. Talagang na yan Kung ang nangyari kasi yan, kunyari sa puno, di ba? Inuuga yan inuuga para yung mga lantana o yung mga kung sa mga bunga yung mga nabubulok na magkalaglagan, di ba? Yung shaking yung para lahat ng mga patay na ng mga dahon o kaya yung mga maliliit na mga branches o kaya mga nabubulok na ng mga bunga, no, na hindi na namunga, pag sinake mo yun magkakahulog-hulog na yon, di ba? Part kasi ng paglilinis din yon, no, yung talagang sinishake. Ganon din yung ating mismo yung ating pananampalataya sa Panginoon, di ba? Minsan kaya nga may babasa natin dito, no, bago itong binasa natin, it's about dun sa pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay at yung dating, yung tulong ng banal na Espiritu Santo sa atin. Kaya nga napakalaga dito mga kapatid na ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaatin. No? At yung kapayapaan yung mga kapatid ng ating Panginoon, sabi niya, iniiwan ko sa inyo at yung aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. No? Kasi napakalaga ng kapayapaan, no, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi ang kapayapaan, yung kapanatagan, hindi ito katulad mga kapatid ng kapayapaan ng mundo na kapag marami kang pera, panatag ka, payapa isip mo. Pag wala kang karamdaman, payapa isip mo, di ba? Panatag ka. Kapag marami kang savings, kapag yung mga negosyo mo, pag ang lahat ng mga bagay ay nasa ayos, pag ang lahat ng bagay ay umuunlad, no?
ay talagang ano tayo, nandun yung kapayapaan natin. Pag marami tayong pagkain, 'di ba? Talagang payapa tayo, panatag ang puso natin. Eh paano naman pag dumating naman yung time na wala, no? Na nagkaroon ka ng shortage, no, sa pagkain, sa pera, o pagsubok, 'di ba? Kahit marami kang pera minsan, pero nagkaroon ka ng karamdaman, nagkaroon ka ng sakit, 'di ba? O paano na 'yon, no? Magkakaroon ka pa rin ba ng kapayapaan, ng kapanatagan sa ano mo? O yung mga business mo, damong business, pero nagkaroon ng medyo na nagkaroon ng problema sa ekonomiya at apektuhan yung business mo, 'di ba? Magkakaroon ka pa rin ba ng kapanatagan, kapayapaan sa isip mo? So, itong mga bagay na ito mga kapatid, ang sa mundo is yung kapanatagan mo is nakadepende sa stability na o kaya yung sa bagay na meron ka, di ba? O kapag sobra yung hinahawakan mo, sobra yung mga bagay na nasa iyo, panatag ka, di ba? Minsan doon nakadepende yung kapanatagan natin, yung kapayapaan ng mundo. Pero kaya mo pa rin bang maging panatag kapag kukunti na yung hinahawakan mo? Di ba? Katulad yung mga alagad, nakita nila yung sobra 5,000, 4,000, no? Napakakainin, tapos kukunti lang yung isda nila at saka tinapay, no? Ginabahan na. Iba nga, gusto nang pauwiin. Pero sabi ng Panginoon, kayo ang magpapakain. Di ba? So, mas lalo siguro silang napaisip, kulang na nga ito, tapos kami pang papakain. Di ba? Gusto na nga nila pauwiin para medyo makaiwas na sa responsibilidad. Diba? Sabi ni Lord, kayo magpapakain. No? Doon pa lang tinuturuan sila ng Panginoon na mapanatag, na kayang isupply ng Diyos yung pangangailangan natin kahit pasabihin mo na sa tingin mo yung hinahawakan mo ay maliit lang, di ba? Na sa tingin mo yung kakayanan mo, yung abilidad mo, yung mga bagay nasa iyo ay may kulang, di ba? Kasi doon nga natin ma-appreciate, doon natin talaga makikita na nagawa natin yung bagay na ito, hindi sa ganang atin. Kasi alam natin kung tayo lang talagang kulang eh. Kung talagang tayo lang is hindi natin magagawa eh. Pero nagawa yun dahil sa tulong na ng Panginoon. Di ba? Kaya the more natin na-appreciate, the more natin na-acknowledge yung kabutihan, yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin kapag dumarating tayo doon sa mga sitwasyon na yon. Kasi nga, kung sa atin lang, hindi natin magagawa yon, no? Kung wala yung Panginoon sa atin, siguro grabe na yung pangamba natin, grabe na yung takot natin, pero salamat dahil nandun yung Panginoon, nandun yung kapayapaan, nandun yung salita niya, nandun yung banal na Espiritu Santo, kaya tayo ay napapanatag, no? At yung kapayapaang iniwan sa atin, yung kapayapaan mismo ni Kristo. Diba? Ano yung kapayapaan ni Kristo? Yung nandun siya sa bangka, diba? Sinasalpok-salpok ng mga alon, tapos natutulog lang siya sa likod, pero yung mga alagad is kabadong-kabado. Diba? Takot na takot. Pero yung payapa pa rin si Kristo, kahit na parang lulubog na yung bangka nila, pero siya relax lang, diba? Natutulog lang. Diba? Yung lumakad sa ibabaw ng tubig, kinakabahan yung mga alagad, pero siya naglalakad lang. Diba? O, marami pa instances sa Bible mga kapatid na pinapakita yung kapayapaan ni Kristo doon, di ba? Kahit nasa inuusig na, pero ano pa rin siya, mahinahon pa rin siya sa kanyang pagsasalita, di ba? Yung ninarap na siya sa mga persecution, yung mga paglilitis, di ba? Yung mga tinatanong na siya ng mga panglilinlang na mga tanong para lang siya ay siluin. Pero makikita nyo, panatag pa rin ng Diyos. Panatag pa rin yung ating Panginoong Hesus sa pagsagot sa kanila, di ba? He gave time pa rin, no? Bago siya sumagot, talagang payapa pa rin siya. Kasi kapag payapa ka, panatag ang puso at isip mo, mas nakakapag-isip ka ng mabuti, mas nakakapag-isip ka ng maayos, at dahil nakakapag-isip ka ng maayos at mabuti, mas maayos yung magiging plano mo, magiging mas maayos yung gagawin mo, di ba? Pero kapag hindi na panatag yung isip natin, masyado na magulo yung puso at isip natin mga kapatid, no, imbes na masusolusyonan natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, imbes na tamang solusyon yung magawa natin, baka imbes solusyon, no, mas lalong lumala pa yung maging bunga ng ating gagawin. Kaya nga napakalaga doon, sabi niya, yung kapayapaan binigay ko sa inyo, iniwan ko sa inyo, at hindi lang iniwan, ibinigay. 'Di ba?
Ang mahirap doon, iniwan tapos dinala rin naman. Pero dito, ang kagandahan is iniwan niya, hindi lang niya iniwan, kundi pati ito ay kanyang ibinibigay. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag sa inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kasi nga, yung pagkabagabag at yung takot, ito yung naging isa talaga sa mga reason bakit nawawalan tayo ng kapanatagan, kapayapaan sa ating mga buhay. Sabi niya, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakilang aking Ama kaysa akin. Diba? So, dapat, siyempre, yung iniisip ng mga alagad, aalis na yung ating Panginoon. No? Iniisip siguro nila kung ano na mangyayari sa kanila. No, paano na tayo? Di ba? Minsan ganun talaga di ba? Sa bawat grupo, ano man ng organisasyon, siyempre ang buhay ng tao, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito ng katulad nila Matusalem. Makarating ka na nga ng isang daan na isang malaking biyaya na yun. Sabi nga na iba, maka 60 ka lang, 70, biyaya na daw Di ba? So, siyempre, minsan pag may mga nawawalang leader o kaya medyo nagkakaedad na, iniisip ng iba, kinakabahan na, no na kaya mangyayari. Diba? Dito naman sa atin, sa gawain, wala ka naman dapat ipangamba kasi alam natin ang gawain ito ay gawain ng Diyos. Diba? Ang Diyos yung bahala. Diba? Ang tao kasi, come and go lang yan. Pero, ang Diyos ang katulad sa ating simbahang Katolika, diba? Tamo, namatay man yung ating Santo Papa, pero meron tayong bagong Santo Papa na naman, no? Si Santo Papa, si Pope Leo, 'di ba? So, makikita mo mga kapatid, hindi mo dapat pangambahan kasi dahil ito ay gawain ng Diyos, ang Diyos yung mag-a-appoint siya yung maglalagay no? Hindi natin problema 'yun. 'Di ba? Ang problema ang gawin natin is sumunod lang kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin, no? Ano ba yung tungkulin na pinagagawa sa atin? Kasi masyado tayong nababagabag, minsan masyado tayong nag-iisip ng mga bagay na hindi naman dapat nating isipin kasi hindi naman natin trabaho yun, kundi trabaho na ng Diyos yun. Amen. Yun ang mahirap no? Masyado nating binabagabag yung sarili natin sa isang bagay na hindi naman natin problema. No, hindi naman natin yun hindi naman natin hindi mo naman responsibilidad, hindi ko naman responsibilidad, no? Minsan ganun tayo minsan kaya tayo nababagabag minsan kasi may mga bagay na hindi naman dapat natin problemahin, yung mga bagay na hindi naman para sa atin, pinoproblema natin. So, sabi doon, magalak, siyempre, tayo, dahil mahal natin Panginoon, alam natin na mas maganda yung kanyang na nagagalak tayo na makasama niya yung kanyang Ama, di ba? Siyempre kung sino ba naman tao, siyempre tayo, siyempre mas gusto natin na yung mga mahal natin sa yung mga kaibigan natin, makilala natin, ay makasama nila yung mga mahal nila sa buhay nila, di ba? Kasi masaya tayo doon di ba? Kung ano yung makakabigay ng kasiyahan sa mga mahal natin sa buhay, siyempre doon tayo, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ito bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pag-iusap ko sa inyo, pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na mga pinuno sa libutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang inutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama, tayo na lumakad na tayo. No? So, may kita natin doon, payapa pa rin yung Panginoon. Alam naman natin dito, yung dumarating na yung yung pinuno ng sanlibutan, alam niya doon kasi darating na sa doon sa doon sa kamatayan sa krus di ba? Pero kahit doon pa man mga kapatid, panatag pa rin yung puso niya. No, sabi niya nga dito let's go. Tayo na, lumakad na tayo. No? So, nandun yung kapanatagan pa rin sa kanya, nandun pa rin yung kapayapaan sa puso niya, kahit alam niya haharap na siya, no? Malapit na yung sakripisyo, yung paghihirap niya. Pero handa pa rin siyang ipagpatuloy, no? Ganun yung sa buhay natin no? Panatag tayo, panatag yung puso natin, ano man yung mangyari sa kinabukasan o mangyayari pa sa mga susunod na mga araw, nagpapatuloy tayo. No? Yung mga taong nagpapatuloy, yun ang mga taong may kapanatagan di ba? Yung mga bagay na yun cannot prevent them mga kapatid to continue, di ba?
na hindi ito yung makakapigil sa kanila. No? Ang taong may kapayapaan, walang makakapigil sa iyo eh. Di ba? Ano man yung sitwasyon, ano man yung pwedeng mangyari sa buhay natin, alam nating kasama natin ang Diyos at dahil kasama natin siya, ay mapapanatag yung ating mga puso, ang ating mga isip. At sa nandun din naman yung salita ng Panginoon. Yung salita pala ng Panginoon, patuloy natin binabasa, pinagbubulayan, pinagninilayan sa araw-araw ng ating buhay, makakaramdam tayo ng ng relief, no? Ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos ay patuloy na hawakan ang ating isip at ating puso at tanggapin ang kapayapaan, ang kapanatagan sa ating pong mga buhay. God bless po sa ating lahat.